Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. May iba't ibang paniniwala ang mga tao sa relihiyon. Papa Dudut. Ano pa man ang ating paniniwala, malaking bagay na lawakan ang ating pangunawa at magbigay ng respeto sa ibang tao. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Losep, 32 years old at nakatira dito sa Marinduque. Alam ko po na magkakaiba tayo ng paniniwala pagdating sa relihiyon. Pero para sa akin ay isa lamang ang katotohanan sa bawat relihiyon. Kung ano ang pinapaniwalaan mo, yon ang nagaganap sa buhay mo. Ngunit ewan ko ba kung bakit simula nang umuwi si Mama galing sa ibang bansa, ginagawa na namin ang ritual na sa tingin ko ay hindi naman gawing Katoliko o Budismo. Hindi ko alam kung saang relihiyon galing ang ritual ng mantrang binabanggit ko kanina. Sinasabi ng mga magulang ko na mahalaga ang mantrang ito. Ito raw ang nagbibigay sa amin ng grasya. Kay Mama nagsimula ang ritual na ito, Papa Dudut. Tuwing ika-13 araw ng bawat buwan ay mag-aalay kami kay Laughing Red Buddha ng mantra at isang buhay. Maaari kaming magkatay ng manok sa harap ng rebulto. Kung walang manok, maaaring baboy o kahit na anong hayop ang ialay namin. Iniiwan namin sa loob ng liblib na kubo ang alay. Pagkatapos ay sinasarado namin ang pintuan. Kinabukasan naman ay kukunin namin ang patay na katawan ng hayop at ililibing namin sa pinakamalapit na bukid. Tinuruan kami ng aming mga magulang sa proseso ng ritual na ito. Kapag wala ang aking ama't ina sa ika-13 araw, inaasahan nila kaming magkakapatid na gagawa ng ritual. Sa totoo lang ay hindi ko gusto ang Buddha na yon. Mas kakaiba yon kumpara sa mga Buddha na nakikita ko sa Chinatown. Masasabi kong friendly ang ngiti ng rebulto. Kinikilabutan ako kapag nakikita ko ang ngiti nito. Pakiwari ko ay pinagtatawanan ako ng pulang statwa. Sa pagbabasa ko ng ilang artikulo tungkol sa Budismo ay napag-alaman kong malas ang ilapag ang rebulto ng Buddha sa may sahig. Malas din na nakatago lamang kaya dapat ay nakadisplay ito sa labas bilang pampaswerte. Isa pa yon sa aking pinagtataka, Papa Dudut. Bakit nakalapag lamang sa alikabuking sahig ang rebulto ni Buddha? At bakit din ito itinatago sa kubo na nasa likod ng aming bahay? Minsan ay sinabi ko ito sa aking ina at hindi ko inaasahan nang isinagot niya sa akin. Basta, ang kulit mo naman. Nagtatanong ka na naman. Iritado niyang tugon. Sumunod ka na lang. Kailangan natin gawin ang ritual. Kung hindi, maghihirap tayong muli. Hindi lingid sa aking kaalaman na simula nang umuwi si Mama galing sa India, dala-dala ang Laughing Red Buddha ay sunod-sunod na po ang naging swerte sa aming buhay. Nanalo ng loto si Papa, na-promote sa trabaho si Kuya, nanalo si Bunso sa isang sport competition. At ako ay hindi rin ako makapaniwalang natanggap ako sa dream job ko. Nakapagpatayo kami ng sariling business, nakabili rin ng sariling lupa. At nakapagpatayo ng sariling bahay sa isang iglap ay yumaman po kami. Puro papuri ng mga tao ang aming natatanggap. Ang mga kapitbahay naman ay nagtataka dahil sa biglaan naming pagyaman. Sa isip nila ay baka may illegal kaming ginagawa. Hindi ko naman sila masisisi dahil ako rin ay nagtataka sa bilis ng aming pag-asenso. Ma, saan mo ba napulot yung Red Buddha? Usisa ko dahil punong-puno na ako ng curiosity tungkol sa rebulto. Sinabi ko naman sa iyo nang maging OFW ako sa India. May nagbigay sa akin yan. Isa yung kaibigan. Kung hindi dahil sa kanya ay naghihirap pa rin tayo sa ngayon. Wika niya. Hindi ako nakaimik.
Paulit-ulit ako nagtatanong tungkol sa ribulto at mantra. Paulit-ulit din naman ang sinasagot ni Mama. Kailangan kong gawin ito. Kailangan mong maniwala. Puro ganyan lang ang sagot niya. A laughing red Buddha gives good luck. Always remember that, anak. Wika pa niya. Ewan ko, Papa Dudut, parang ayaw ko nang makinig sa kanya. Huwag kang papalya. Lagi mong tatandaan na gagawin ito kada 13th ng buwan. At eto na naman ang walang katapusan niyang paalala. Opo, Mama. At eto naman ako, napipilitan na lamang na umuo, pero paano kung hindi ko nagawa ang mantra at ritual sa tamang oras? Ano kaya ang mangyayari? Minsan naglaro sa aking isipan, paano kung hindi ko gawin ang ritual? Pero wala naman akong intensyon na sadyain na kaligtaan yon. Laman lamang yon ang aking curiosity. Pero nung ika-13 ng Oktubre, sobra ako napagod sa trabaho. 10:00 na ako ng gabi nakauwi sa bahay at pagdating ko sa loob ng tahanan ay walang katao-tao. Ako lang mag-isa. Tumawag si Mama para ipaalala na kailangan ko mag-alay ng dasal sa Buddha. Hindi raw yun pwedeng makaligtaan. Tinitigan ko ang phone, 10 PM pa lamang, may oras pa ako para magpahinga. Kahit siguro gawin ko na lamang ang ritual ng mga bandang 11:00. Pumunta ako sa kusina para maghanap ng makakain para sa midnight snack. Binuksan ko din ang telebisyon at nanood muna ng paborito kong teleserye. Hindi ko inaasahan na biglang bibigat ang talukap ng aking mga mata at makakatulog sa kama. Hindi ko inaasahan na makakalimot ako sa oras. Pagmulat ko ng mga mata ay natatarantang tumingin ako sa oras. Napamura ako ng malakas nang makita kong lumagpas na ng 12:00 ang maikling kamay ng wall clock, 12:02. October 14 na, hindi na 13th noon. Lumipas ang buong araw na walang gumawa ng ritual sa pamilya namin. Nagpapanik na tumayo ako at nagmadaling pumunta sa likod ng bahay. Okay lang kaya ito? 2 minuto lang naman akong nalate. Pagbibigyan naman siguro ako ni Red Laughing Buddha. Yun ang nasa isipan ko noon, Papa Dudut. Sa aking kaalaman, ang rosaryong nakapulupot sa lieg ng Buddha ay may 108 beads. Kaya nararapat lamang na 108 beses din na inuulit ang mga mantra. Pero iba ang bilang ng pagbigkas pagdating sa ritual namin. Hindi na namin pinapaabot sa ordinaryong bilang ng chant. Sapat na ang 7 beses na paulit-ulit. Sinabi ko naman sa inyo na wala akong masyadong alam tungkol sa kakaibang ritual na ito. Sumusunod lamang ako sa utos ng mga magulang ko. Hindi ko makita ang kahalagahan nito pero hindi ko naman intensyon o sinadya na nagkamali sa ritual. Nahuli ako. Hindi ko nagawa ang mantra chanting sa tamang oras at panahon. Nang matapos kong bigkasin ng 7 beses ang mantra, umabot ako ng 12:30 AM ng ika-17 ng Oktubre. Nakalimutan ko pang sindihan ng insenso habang nagcha-chant. Pakiramdam ko ay puro kapalpakan ang nagawa ko sa gabing yon. Ang nagawa ko lang tama ay ang pagkatay ng kalapating alay para sa Buddha. Nang matapos nga ang ritual ay tumingin muna ako sa Laughing Red Buddha. Wala namang pong nangyaring kakaiba. Wala namang nangyaring kababalaghan. Sa tingin ko ay mukhang okay lang naman ang makaligtaan ng 1 beses. Panatag ang aking kalooban na lumabas ng kubo at dire-diretsyong bumalik sa sariling silid. Hindi ko na dapat masyadong iniisip ang malit na bagay na yon. Nagawa ko naman ang ritual at tama na yon. Mahimbing akong nakatulog. Ang buong gabi ay naging payapa na limpungatan lamang ako dahil sa malakas na tunog ng telepono. Nakapikit pa rin ang mga mata na inabot ko ang side table para kunin ang phone kong nag-iingay. Hindi pa rin ako buwabangon dahil sa katamaran. Pakiramdam ko ay napakabigat ng aking katawan at hindi ko ito mabuhat. Itinapat ko na lamang sa tenga ang smartphone para makausap ang nangiistorbo sa aking pagpapahinga. Si Mama ang tumatawag. Saglit siyang nagkwento ng nangyari sa trabaho niya na puro kamalasan daw na hindi niya maintindihan. Hanggang sa inutusan niya akong ilibing ang kalapating pinatay ko para sa pag-aalay sa Buddha. Sunod-sunod na naman ang kanyang utos at matamlay na naglakad ako patungo sa likod bahay.
na hindi pa nga ako nakakapagkape pero uunahin ko itong Red Laughing Buddha. Natigilan ako sa paglalakad nang may bumagabag sa akin sa harap pa lamang ng kubo. May dumampi sa pisngi kong 3 langaw. Nakakairita dahil naririnig ko ang maingay nilang mga huni na mas malala pa sa bubuyog. Ano ba ito? Iritado kong taboy sa 3 langaw at hinampas ko ang kanang kamay sa hangin. Annoying, alis! Pero ang tindi ng mga langaw at ayaw nilang magsipag-alisan. Nilagpasan ko sila at tuloy-tuloy ko na lamang na binuksan ang pinto ng kubo. Ngunit nakakagimbal. Ang tumambad sa akin, nakakasulasok na amoy, ang sumalubong sa ilong ko na agad kong tinakpan ng braso. Samyo ng iba't ibang laki ng langaw ang dumampi sa mukha ko't katawan. Napasigaw akong pinagpapagpag ang aking sarili. Nagsilayuan naman kaagad ang mga bangaw. Nang titigan ko ang loob ng kubo ay halos lumuwa na ang aking 2 mata dahil sa sobrang kilabot. Lahat ng balahibo ko sa katawan ay nagsitayuan dahil sa sobrang pandidiri sa tanawin. Punong-puno ng bangaw at langaw ang bawat sulok ng kubo. Eto na nga, Papa Dudut, ang pinakamalalang houseflies invasion na nakita ko sa tanang buhay ko. Ano nangyayari? Bakit ganito? Ang tanging nasambit ko na nakasapo pa rin sa ilong at bibig. Lalo pa ako nakaramdam ng pandidiri nang matanaw ko ang patay na kalapate. Halos wala nang natira sa kalapate at puro maggots na lamang ang nandun. Hinalukay ang bituka ko nang sundan ko ng tingin ang 1,000 maggots na gumagapang na rin sa rebulto ng Red Laughing Buddha. Hindi ko na nakayanan ng masangsang na amoy at ang nakakapandiring tanawin. Tumalikod ako at nagmamadaling umalis. Halos hindi ko na nasarado ang pintuan ng kubo dahil sa pagmamadali. Nagduduwal ako sa labas habang nakahawak sa tiyan dahil sa hindi ko na nakayanan ang mga nakita ko. Ano ito? Bakit nagkaganito? Hindi ba umaabot ng 1 araw pero kinain na ng mga uod at maggots ang katawan ng ibon na inalay ko? Dahil ba hindi ako nakagawa ng tamang ritual sa takdang oras? Nang matigil ako sa pagsuka ay hindi na bumalik ang kulay ng aking mukha. Nanatili akong namumutla at kinakabahan, Papa Dudut. Sunod-sunod ang aking paghinga at kabog ng dibdib. Baka naman nananaginip ako o baka naman sadyang mabantot doon sa kubo. Hindi nalilinisan kaya nagkaroon ng houseflies invasion. Pero imposible. Madaling araw lamang ako nakatulog at eto na agad ang aking naabutan. Ano ba itong nagawa ko? Natigil lamang ako sa malalim na pag-iisip nang may biglang nag-doorbell sa gate namin. Nagangat ako ng mukha at napatitig doon ng ilang segundo. Sino yun? Baka si Mama. Oo nga pala at pauwi na ang aking ina ngayong umaga. Tama, siya lamang ang makakatulong sa akin sa ngayon. Hindi ko maitatago sa kanya ang kapalpakan ko, lalo pat naging pugad ng mga bangaw at maggots ang kubo namin. Hindi na ako nakapaghilamos na agad pumunta sa gate ng bahay. Hindi na rin ako nakapag-isip ng dire-diretsyong binuksan ang tarangkahan. Ang tanging focus ko ngayon ay makausap si Mama sa kasabihin ng naganap kahapon at ang houseflies invasion sa kinakalagyan ng Red Laughing Buddha. Mama, tawag ko kagad. Nangangamba ang aking tinig. Nagmamakaawa rin ang mga matang nais makahanap ng tulong. Pero napanganga na lamang ako nang hindi si Mama ang nakaharap ko sa gate. Imbis ng aking ina ay 2 police officer ang nasa tapat ko. Nagtataka ang tinitigan ko ang 2 pulis na nasa tapat ng gate namin, Papa Dudut. Wala akong ideya kung bakit sila nandito. Iniisip ko rin kung may nagawa ba akong masama o parang hinuhuli yata ako. Halos magkadikit ang 2 kilay ko nang tanungin ko sila. Bakit po kayo nandito? Ano pong meron? Tanong ko. Binanggit ng isa ang pangalan ng aking ama. Dito ba siya nakatira? Tanong nila.
Napanganga muna ako bago sumagot. Opo, bakit po? Tanong ko. Bakit hindi namin kayo makontak? Kanina pa kaming madaling araw na tumatawag sa numero ninyo, pero walang sumasagot. Nagsadya na kami rito, total malapit naman sa lugar ng aksidente. Sagot ng pangalawang pulis. Nanlaki ang mga mata ko nang banggitin nila ang salitang aksidente. Bakit? Ano pong nangyari kay Papa? Nag-aalalang tanong ko. Lasing ang tatay mo nang magmaneho. Nakasagasa siya nang tumatawid sa pedestrian. Ang masaklap pa nito, bumalibag ang kotseng minamaneho niya. Sinugod din siya sa ospital kasabay ng mga sibilyan na nasagasaan niya. Tugon nila. Pakiramdam ko'y umiikot ang buong paligid at parang mahihimatay ako sa natuklasan. Napasapo ako sa ulo ko nang bigla akong nahilo at napahawak sa rehas ng gate. Takot, pangamba, pagkalito at pagkadismaya. Lahat ng negatibong damdamin sa loob ko ay naghalo-halo na. Nakakabaliw. Saan po siyang ospital ngayon? Ito lang ang tanging naitanong ko sa dalawang officer habang pinipigilan na maiyak sa harapan nila. Papa Dudut, walang pagsubali na nagtungo ako sa ospital na kinakaroon na ng aking ama. Sa waiting area, pinaupo muna ako ng mga staff at nurse. Nasa operating room daw ang aking ama at kasalukuyang sinasagip ang buhay niya. Nakaramdam ako ng bigat ng problema nang maiwan akong mag-isa sa bench. Tinawagan ko ang aking ina sapagkat alam kong hindi ko kayang buhatin ang suliranin na ito nang nag-iisa. Ma, please, pumunta ka na rito. Lumuluha akong pinatay ang linya ng telepono at problemadong napapasapo sa ulo ko. Ano pat sa unang pagkakataon sa buhay ko ay nagdasal at nagmakaawa ako sa Diyos. Natigilan na lamang ako sa pagdarasal nang maramdaman kong may tumapat na tao sa harapan ko. Inangat ko ang mukha kong nakasubsob sa palad at tiningnan kung sino ang taong yon. Nagkatitigan kami nang ina kong umiiyak din. May hindi kasi nasabi sa akin, oh. Yun ang bungad niya sa akin ni Mama. Tila nagpupuyo sa galit ang kanyang boses, ngunit batay sa kamaong nakakuyom ay nagtitimpi pa rin. Ma, isang katagalang ang nasabi ko at nanginginig pa. I'm sorry, wika ko pa. Hindi darating ang kamalasan sa atin dahil pinoprotektahan tayo ng Red Laughing Buddha. Kanina pang madaling araw nagtataka ako kung bakit ako minalas sa trabaho. Magsabi ka sa akin ng totoo. Joseph, nagawa mo ba talaga ang mantra? Tanong pa ni Mama. Ma, I'm sorry. Parang batang pagmamakaawa ko at yun lang ang kaya kong sambitin. Sagutin mo ang tanong ko. Sigaw niya na nakaagaw ng atensyon sa ilang taong dumadaan sa hallway. Ginawa mo ba ang mantra sa tamang oras? Tanong pa niya. Natikom ko ang bibig ko at napayuko. Hindi ko kayang sabihin ang katotohanan. Naiyak na lamang ako na nanahimik. Mukhang naintindihan naman ni Mama. Silence means yes. Isang malutong na sampal sa pisngi ang sinagot sa akin ng aking ina. Gulat akong napatingin sa kanya at napahawak sa pisngi na namula. Ma, minura niya ako ng malakas. Nag-echo sa dingding ng buong pasilidad ang boses niya. Nag-apoy sa galit ang mga mata ni Mama pagkatapos. Biglang nag-ibang ekspresyon ang mukha niya. Ang galit ay agad na napalitan ng hinagpis. Napahikbi siya at napasapo sa bibig. Bigla siyang napaiyak at napaupo sa may sahig. Hindi mo alam kung anong ginawa mo. Pag-iyak pa niya. Ngayon ko lang nakita ang ina ko nang umiyak ng ganon, Papa Dudut. Pero hindi ko pa rin maintindihan. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang balikat niya para tumingin siya sa akin. Mama, hindi kita maintindihan. Naguguluhang wika ko. Isa kang swail na anak. Singhal niya na ikinagulat ko. Galit pa rin siya. Ilang beses ko nang sinabi ko sa iyo. Ilang beses ko nang
pinaalala pero matigas ang ulo mo. Hindi ka marunong umintindi. Wika pa niya. Paano ko maintindihan kung hindi mo ipapaliwanag kung anong meron sa mantra at sa Buddha? Tumaas ang boses ko. Hindi ko na rin napigilan ang pagkairita ko sa sariling magulang. Anak, uminahon na rin sa wakas ang boses niya. Noong nasa ibang bansa pa ako, sobrang hirap ng pinagdaanan ko. Hindi mo kasi alam ang hirap at pagtitiis ng isang OFW. Hindi mo kasi naranasan ang magsakripisyo. Malupit ang naging amo ko at hindi nila ako itinuring na tao. Sinagip ako ng isang kaibigan pero naninirahan siya sa isang Buddhist monastery o vihara. Doon ko nadiskubre ang isang relihiyon. Hindi. Ang gawin nila ay malayo sa Budismo. Sa tingin ko ay isa silang kulto, ang sabi niya. Noong banggitin niya ang salitang kulto ay bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko na matiis ang kalupitan ng mga amo ko, anak. Pumayag ako sa alok ng kaibigan ko na tumakas sa kanila at magtago sa templo. At doon ko unang nakita si Red Laughing Buddha. Wika pa niya. Ano pong nangyari, mama? Tanong ko. Marami pa akong gustong malaman pero ayaw nang magsalita ng aking ina. Umiyak na lamang ito at hindi ko na pinansin. Mama, please, tell me everything. Ano pong nangyari? Ano pong meron dun sa ribulto? Pangungulit ko. The three poisons in Buddhism are greed, ignorance, and hatred. Kabaliktaran ng tatlong mahalagang bagay. The Buddha, the Dharma, and the Sangha. Kapag nagsama ang tatlong yon, ay mabubuo ang jinx. Wika pa niya. Wala akong maintindihan sa mga sinasabi mo, ma. Wika ko. Hinawakan ni mama ang magkabilang balikat ko. Nakipagkasundo ako sa isang evil spirit na naninirahan sa loob ng Red Laughing Buddha. Nakipagkasundo ako sa spirito para mabigyan tayo ng swerte sa buhay. Nakabalik ako ng Pilipinas ng buhay dahil sa swerteng dala ng ribulto. Pero ano tong ginawa mo? Sinuway mo ang nag-iisang kasunduan. Ngayon ay siguradong babawiin niya sa atin ang lahat ng pisikal na bagay na ibinigay niya at maaring masigit pa roon ang bawiin niya. Wika ni mama. Walang ano-ano ay tinulak ako ng aking ina. At kasalanan mo lahat ng ito, Loseth. Kasalanan mo, panduturo niya sa akin. Napanganga na lamang ako. Nabigla ako sa lahat ng mga salitang sinabi niya. Kapag namatay ang amo mo, kasalanan mo, paninisi pa niya. Bakit ako ang may kasalanan? Pinagtanggol ko ang sarili dahil nasasaktan ako sa sinabi niya. Kung pinaliwanag mo sa akin noon pa man, mas mapapahalagahan ko ang ritual. Hindi abot sa ganito, wika ko. Simple lang ang pinapagawa ko, Loseth. Pero hindi ka marunong umintindi. At ngayon, tingnan mo. Tinuro niya ang emergency room na kinakalagyan ng aking ama. Nandun ang tatay mo dahil sa kamalasang umuulan sa atin. Napahilamos sa mga palad niya sa mukha niya dahil sa sobrang stress. Maging sa pagod at pagdadalamhati. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Diyos ko, patawarin mo ko. Hindi ko alam kung hanggang saan ang babawiin ng Red Laughing Buddha. Hindi ko alam kung anong kayang gawin ng evil spirit. Nangangamba niyang sabi Papa Dudut. Naawa ko nang makita ang itsura ng aking ina na tila pagod na sa mga nangyayari. Lumapit ako para siya ay patahanin pero hinampas niya. Paalis ang kamay kong humawak sa balikat niya. Tinulak niya ako at pinagtabuyan. Huwag mo akong hawakan. Kasalanan mo to. Sigaw pa niya. Nanatili akong nakatayo roon na parang tuod. Pinanood ko siya ng ilang segundo bago naisipang umalis na lamang. Hindi ko siya makakausap ng maayos dahil mainit pa ang ulo niya. Kahit ako rin ay namumroblema sa sitwasyon.
Hindi lang naman siya ang nahihirapan. Pinagnilay-nilayan ko ang mga sinabi ng aking ina. Maniniwala ba ako sa kwento niya? May evil spirit sa loob ng Red Laughing Buddha at nakipagkasundo si Mama rito para sundan siya ng swerte sa buhay. Ang kasunduan ay ang mantra, chanting at offering na dapat gawin tuwing ika-13 ng bawat buwan. Hindi kaya nasisiraan na ng bait si Mama? Parang hindi naman kapanipaniwala ang kwento niya. Ngunit paano kung totoo? Pero kung totoo man, sa tingin ko, ang tanging paraan lamang upang matigil ang sumpa ng kamalasan ay ang sirain ng rebulto. Tama ko, hindi ba? Sirain ang rebulto. Sirain ang rebulto. Sirain ang rebulto. Papa Dudut, parang ako naman ang nasisiraan ng bait habang paulit-ulit ko yung binubulong. Nakakapandiri man pero bumalik ako sa kubo kahit ito'y pugad na ng mga malalaking bangaw. Kinuha ko muna ang martilyo sa silid ng aking kuya. Pagkatapos ay nakatakip ang braso sa ilong na dali-dali akong pumunta sa kubo. Mas lumala ang kalagayan ng lugar at dinig na dinig ang nakakairitang huni ng mga bangaw sa paligid. Sinipa ko ang pinto ng kubo at bahagyang nagimbal sa mga nakita ko, Papa Dudut. Hindi ko alam kung anong nangyari. Wala nang makikitang bakas ng katawan ng kalapate. Ang naroon lamang ay mga uod na gumagalaw na akalain mong mga butil ng bigas sa malayuan. Natatakpan na rin ng Red Laughing Buddha ng mga maggots. Basangsang pa ang amoy ng paligid na animoy, may 1,000 patay na daga. Hinalukay ang tiyan ko na parang gusto kong masuka. Pero kung hindi ko titibayan ang kalooban ay hindi masisira ang Red Laughing Buddha. Nandito ako para sirain ang sumpa sa pamilya ko. Inipon ko muna ang lakas ng loob ko bago umapak sa loob ng kubo. Nagsisidikitan agad ang mga maggot sa aking sapatos. Mabibilis silang gumagapang paakyat sa aking mga hita na parabang handa rin nila akong kainin katulad ng ginawa nila sa kalapate. Natatarantang nagpagpag ako ng sarili habang umaatras. Nakakapandiri. Hindi ko kaya. Nag-isip muna ako ng dapat kong gawin. Isang salitang lumitaw sa aking isipan, Papa Dudut. Apoy. Nilapag ko ang hawak na martilyo sa lupa. Bumalik ako sa loob ng bahay at kinuha ang isang gasera at posporong nakalapag sa altar ng Santo Niño. Walang pagdadalawang isip na pumunta muli ako sa kubo at mabilis kong sinindihan ang gasera saka binato sa loob. Tumapon ang gas na nasa gasera at gumapang kaagad ang apoy sa kahoy na sahig. Ano pat kasama sa natupok ang mga uod at iba pang gamit na nandon. Lumayo ako habang nakatakip sa ilong dahil kumakapal na ang usok. Anong ginagawa mo? Napasiklot ako at napalingon sa biglang sumigaw. Nakita ko si Mama na gulat sa nasaksihan. Hindi ko alam na sinundan pala niya ako. Tumakbo siya papasok sa bahay namin. Nang bumalik siya ay may bitbit na hose ng tubig. Binuksan kagad niya ang switch ng tubig at tinutok yon sa kubo namin na nasusunog. Ngunit alam kong huli na ang lahat. Huli na si Mama. Kahit na anong gawin niya ay natupok na ng apoy ang mga gamit sa loob ng kubo kabilang na ang Red Laughing Buddha. Ilang minuto pa ang dumaan at nagawa ni Mama ang sugpuin ng apoy. Maaring nakatulong din ang ambon na biglang dumating. Ang bahagyang ambon ay unti-unting naging malaking patak ng ulan. Tumingin kaming dalawa sa loob ng kubo at sabay kaming napaubo dahil sa pinagsasamang amoy na nandun. Pero ang kinagulat ko ay buo pa rin ng Red Laughing Buddha. Hindi man lang ito nagasgasan at ang mas nakakapangilabot pa, buhay din ang mga maggots na nakapaikot sa katawan ng rebulto. Napasapo ako sa bibig dahil sa pagkagimbal. Pero mas lalo akong natakot nang makita ko si Mama na pumasok sa kubo. Nandidiri man sa mga maggots na gumagalaw ngunit hinawakan niya ang rebulto at dinala sa labas. Mama! Sigaw ko na nanlalaki ang mga mata. Sa ganung punto pakiramdam ko ay nasisiraan na ng ulo ang nanay ko.
Nang nailabas ang rebulto'y umaapoy sa galit na bumaling siya sa akin. Ano bang ginagawa mo? Bakit mo sinunog ang Buddha? Sigaw pa niya. Ma, sirain nyo na yan. Hindi natin kailangang dumepende sa rebulto para magkaroon ng magandang buhay. Kapag nasira natin yan, baka masakip din si Papa. Depensa ko sa sarili na kinuha ang martilyo na nakalapag sa malambot na lupa. Papa Dudut, napansin kong pumuputik na doon dahil sa lumalakas na ang buhos ng ulan. Kapwa nababasa kaming dalawa ngunit wala kaming pakialam. Okupado ang isipan namin tungkol sa Red Laughing Buddha. Kahit sirain ito, hindi masasagip ang papa mo. Ang tanging paraan lang para matapos ang kamalasan ay makipag-usap muli sa evil spirit. Pero dahil sa ginawa mong pagtatangkang sirain siya ay siguradong malala pang gagawin niya sa atin. Sigaw pa niya. Tumigil ka na, Mama. Hindi ka dapat nagtitiwala sa evil spirit na yan. Wika ko. Hindi dapat nagtitiwala sa espiritu. Hindi dapat nangingialam sa kanila. Kapag nagkaroon ng koneksyon sa mga katulad nila ay hindi kanila patatahimikin hanggat nabubuhay ka. Ignorance. Losep, wala kang alam. Hindi na natin masasakip ang papa mo. Kailangan nating humingi ng tawad sa mantra at makipagkasundong muli para tumigil ang malas. Hindi ko na pinakinggan ang sinasabi ni Mama. Ma, umalis ka dyan, sabi ko habang nakataas ang kamay na may hawak na martilyo. Lumapit ako at hinampas ang rebulto at natumba ito sa maputik na lupa. Wag! Sigaw ni Mama na pinigilan ako at humawak sa mga braso ko. Alis dyan, Ma. Dahil sa pagkakairita ko, sa kakapigil niya ay hindi ko sinasadyang naitulak si Mama. Reflex lang. Napalingon ako sa kanya na tumili siya at napaupo sa malambot na lupa. Nang tumingin sa akin si Mama ay puno na ng galit ang kanyang mga mata. Ma, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Paghingi ko kaagad ng tawad. Suwail kang anak, singhal niya. Siguro'y gusto mo kong patayin para mapasayo ang Buddha. Gusto mo kaming patayin mga magulang mo para sa'yo naman makapagkasundo ang evil spirit, sigaw niya. Ma, kahit kailan, hindi ako naghangad ng masama sa'yo, puno ng emosyon kong sabi. Ako rin. Ginagawa ko rin to para sa pamilya natin. Aniya at tumayo mula sa pagkakasadlak sa putik. Ginawa ko to para sa iyo, para sa mga kapatid mo at para sa papa mo, sigaw niya. Talaga, Ma? Ginawa mo lahat ng sakripisyo na yan sa amin o para sa sarili mo? Nasilaw ka sa salaping pangako ng Red Laughing Buddha mo. At tingnan mo ang sarili mo ngayon. Mas pinipili mo ang rebulto kesa kay Papa. Giit ko. Kung ano man ang mangyari sa papa mo ay kasalanan mo yon. Hindi ko na yon kasalanan. Losef, ikaw ang nagkamali sa ritual at hindi ako, sigaw niya. Ma, maluloko mo lahat pero hindi ako. Para sa pamilya, hindi ba't ang kaibigan ang sinasabi mo na siyang nagbigay sa iyo ng Laughing Buddha ay kalaguyo mo? Para sa amin ba talaga kaya ka umalis patungong ibang bansa o para sa sarili mo? Natigilan siya nang sabihin ko yon. Nabigla si Mama dahil alam ko ang mga ginawa niya sa nakalipas na mga taon. Bakit hindi ka makasagot? Nagulat ka ba na alam ko ang ginawa mo? Nakausap ko ang taong yon pero hindi kita sinumbong kay Papa. Kahit kailan, Mama, hindi ako nangahad ng masama sa iyo. Pero ba't ganyan ang sinasabi mo sa akin ngayon? Nangyayari ang lahat ng ito dahil sa pagtataksil mo kay Papa. Sigaw ko. Wala akong choice noon, anak. Nang mga panahong naghihirap ako sa India, ang tatay mo ang unang nagtaksil. Ginagastos niya ang perang pinaghirapan ko para sa babae at alak, wika pa ni Mama. Hindi yan totoo, Mama. Alam mo, nagbago si Papa, oo, nagkamali siya noon pero hindi na niya yon inulit pa. Pero ikaw, hanggang ngayon nagtataksil ka at kahit nagtataksil ka, hindi nalalaman ni Papa. You're doing it without consequence. Dahil sa Red Laughing Buddha napipigilan ng karma sa iyo. Nagagawa mo lahat ng gusto mo kahit na masama, ang sabi ko. Kung ano man ang naganap noon o nagaganap ngayon ay huwag na nating pag-usapan. Akin na yung martilyo, anak, ibigay mo yan sa akin.
Hindi solusyon ang sirain mo ang Buddha para matigil ang malas. Maniwala ka naman sa akin, pangaamo niya. Inilahad niya ang kanyang palad at isang hakbang na lumapit sa akin. Ma, hindi ka umiiyak kanina dahil nasa emergency room si Papa. Ani ko at umatras. Kasabay ng pagtulo ng luha ko ay ang pagdaloy ng mga patak ng ulan sa aking mukha. Umiiyak ka dahil sa malas na dumarating. Sabi ko. Wala siyang sinagot. Tanging ang kulog ng langit at ragasan ng mga patak ng ulan ang narinig ko. Anak, akin na yung martilyo. Sabi niya na hindi iniintindi ang aking sinasabi. Hindi niya ikinakaila, kaya ibig sabihin ay totoo. Sabi ko na nga ba, nabulag na ang nanay ko sa karangyaan. Nagkaganyan ka dahil sa rebultong ito. Nagdilim na ang paningin ko at tinampas kong muli ng martilyo ang rebulto. Huwag! Sigaw ni Mama at tinulak niya ako. Sabay kaming bumagsak sa maputik at malambot na lupa. Basang-basa at madumi na naglaban kami roon. Pilit niyang inaagaw sa akin ang martilyo at pinagsasampal niya ako. Tinulak ko siya paalis, muli siyang nasubsob sa lupa. Hindi ko na alam kung anong nangyari at hindi ko alam kung paano kami humantong sa ganito. Kumuha si Mama ng bato at pinukpok sa ulo ko. Napadapa ako sa lupa, sapo-sapo ang natamong pinsala. Mama, bakit? Nang tingnan ko ang mga palad ko ay naghalo ang dugo at tubig ng ulan sa aking mga kamay. Hindi ako makatayo at parang nanlalambot ang aking mga tuhod dahil sa bilis ng mga pangyayari. Tumingin ako sa likod ko at nakita ko si Mama. Nakatayo siya at nakatitig ng diretso sa akin. Namamasdan ko sa kanyang mga mata ang kadiliman na tuluyang pumasok sa kanyang katauhan. Tinaas niya ang kamay na may hawak na martilyo. Anak, I'm sorry but you asked for this. Napaawang ang bibig ko nang mapagtanto kung ano nga ba ang balak ni Mama. Is this really happening? Ako naman ngayon, ang gusto niyang wasakin, papatayin niya ako para lamang sa isang rebulto. Ma, parang hindi siya ang aking ina. Napapikit na lamang ako nang ibinaba niya ang martilyo. Akala ko ay mababasag ang bungo ko pero ilang segundo ang lumipas ay wala naman akong naramdaman. Minulot kong muli ang mga mata ko at nakita ko si Mamang nakadapa na sa lupa. Nakasapo sa dibdib at parang nahihirapang huminga. Hawak pa rin niya ang martilyo. Ano nangyayari? Ani ko. Mama, bakit? Lahat ng negatibo kong damdamin kanina ay naglaho at napalitan ng pag-aalala. Wala na akong maintindihan sa mga nagaganap pero nanatili akong nakaupo roon at pinapanood ang paghihirap ni Mama. Ma! Tawag ko pero wala siyang sinasagot. Natatakot akong lumapit sa kanya dahil baka atakihin na naman niya ako. Isa lang ang paraan na naisip ko. Humingi ng tulong. Kahit ano pang pagganid niya ay ina ko pa rin siya. Nagdudugo man ang ulo ko dahil sa pinsala ay nagawa kong makatayo at makatakbo para tumawag ng tulong. Papadudot, dead on arrival nang isugod si Mama sa ospital. The cause of death is cardiac arrest. Napaisip ako ng malalim nang sabihin niyo ng doktor. Kailan pa nagkaroon ng sakit sa puso ang aking ina? Pagkakatanda ko ay wala naman siyang karamdaman. Umaaring pinipigilan ng rebulto na dumapo ang sakit sa aming pamilya at ngayon nasira na ang kasunduan kaya dumarag sana ang sakit sa amin. Nakatulala ako ngayon sa likod bahay at nakaupo sa lupa at walang emosyon. Habang nakatingin sa red laughing Buddha na tila pinagtatawanan lamang ako. Hindi ko na rin binibilang kung ilang araw na ang lumipas. Hindi rin ako makatulog ni makakain sa mga araw na dumaan. Lalo akong nangayayat. Kasunod ng pagkamatay ng aking ina ay ang pagpanaw din ng aking ama at sabay silang nawala sa akin. Ang mas nakakalungkot pa ay hindi kami nagkaroon ng matiwasay na paghihiwalay. Umalis sa mga magulang ko sa mundo na hindi ako binigyan ng kapayapaan sa puso. Magkasunod na namatay ang mga kapatid ko dahil sa magkakaibang sakit. It's unfair. Namahinga na sila samantalang ako ay heto at ginugulo ng konsensya. Parang gusto ko na ring mamatay pero kahit na anong dasal ko na mamatay na ay hindi naman matupad-tupad.
Bakit hindi na rin ako kunin ang sumpa? Kasalanan ko ba talaga? Pero kung hindi nagtiwala si Mama sa evil spirit ng Red Laughing Buddha, ay hindi mangyayari ang trahedyang ito. Hindi ko kasalanan at hindi ko naman talaga kasalanan. Papa Dudut, ngayon ay hindi ko na alam kung kanino ako lalapit. Pakiramdam ko ay sinumpa na ako ng mundong ito. Ang buhay ko ngayon ay isang kahig, isang tuka. Baon ako sa utang at lubog sa lahat ng kamalasan. Pinipilit ko pa ring isipin na nagkataon lamang ang mga nangyaring ito sa buhay ko. At sa isang dahilan kung bakit ako sumulat ay para humingi ng tulong sa ating mga kaistorya. Ano po ba ang sa tingin ninyo ay paraan para manumbalik sa normal muli ang aking buhay? Sana po ay matulungan ninyo ako. Lubos na umaasa, Losef. Maraming salamat, Losef, sa pagsulat at pagtitiwala dito sa aking YouTube channel. Hindi ako eksperto pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa kababalaghan, pero ang isa sa mga maipapayo ko ay ang taimtim na pagdarasal sa ating may kapal. Humingi tayo ng kapatawaran sa mga kasalanan na ating nagawa at pagsisihan natin yung lahat. Isuko natin ang ating sarili sa Kanya upang tayo ay makapagbagong buhay. Maghintay rin tayo ng ibang kasagutan mula sa ating mga kaistorya na pwedeng may alam sa sitwasyon at nangyari sa iyo. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut Family Vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.